Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. And let's see what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo yung reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And also paalaala lang na ito ay isang general reading. So pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Please like, share, subscribe na rin sa ating channel. Okay. Gemini, what's up? Oops, okay. You have the Swan. Swan is about lovers, connection. So maaring yung iba sa inyo, in the next 7 days, merong focus pagdating sa relationship, connection nyo sa partner ninyo. Maari rin ito yung commitment nyo sa trabaho nyo, sa business nyo, sa pangarap ninyo. Oo. This is also about cultivation, pag-aalaga ng mga bagay na mahal mo, tao na mahal mo. So you will give them focus, attention in the next 7 days. You have the Spider. Ang Spider, this is about trust. Yung iyong pagtitiwala, no? Pagtitiwala sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo. Pwede ring may sumubok ng tiwala mo, no? This is also about your purpose, your innovation. Maari kasing marami kang goals, marami kang gustong gawin, at marami kang gustong i-improve sa sarili mo, sa relationship mo, sa mga plano mo. So, andun yung commitment mo. You are weaving, kumbaga parang binubuo mo or ginagawa mo, tinatrabaho mo yung iyong mga goals sa buhay. Let's see what else for Gemini. Overall energy, the Fool. Oh, this is your energy. Someone na merong lakas ng loob na sumubok ng mga bagong bagay sa buhay niya. This is also about freedom. So, maaring pinapalaya mo ang sarili mo. Your challenge is the Two of Cups, okay? Like what I mentioned kanina, pwedeng may challenges pagdating sa relationship. Okay, your opportunity, the Wheel of Fortune. And then your blessing is the King of Wands. Okay, bottom of the deck is the Page of Cups. I feel like merong concern pagdating sa nagsisimulang relationship. Oo. Pwedeng hindi ka sigurado sa person that you're connecting with, o parang may hinahanap ka sa kanya na hindi mo pa nakikita. But andun yung interest eh. Oo. So, syempre hindi magre-resonate ito para sa lahat, okay? Pwedeng kung nasa ganyan kang stage sa relationship, yung ba parang gusto mo, but at the same time, napipigilan ka. May mga bagay na ino-overthink ka sa buhay na iniisip mo, ready na ba ako? Itong tao na ba na to ay mapagkakatiwalaan? 'Di ba? Meron trust issues. Oh my goodness. O, tinan mo, Seven of Swords. Seven of Swords is about cheating, lying, or mga intensyon na hindi masyadong maganda, or yung tipong intentions na hindi mo alam. It is, kumbaga malayo to sa ini-expect mo, ganyan. So, some of you, maaring sa relationship, meron kang inhibitions, parang nagdadalawang isip ka whether you will get into this relationship or not. Or pwede rin naman tong nagdadalawang isip ka kung susubukan mo tong i-pursue na career path or trabaho. Kasi andun yung trust issues mo eh. Oo. So, kailangan rin maging sigurado ka. Tinan mo to. Cover na lang natin kasi baka ma-flag tayo. Oo, ayan o, meron ditong the Devil. The Devil is about obsession, toxic situation. So, maaring iniisip mo na baka nga hindi magandang intention na yon, or baka merong panluloko na gagawin. Whether this is about sa trabaho or sa business opportunities for you or even sa relationship. So, nag-iingat ka ngayon.
Now, the Fool as your overall energy, some of you kasi pwedeng magbabaka sakali. Ito kasing the Fool, it's an energy of someone na hindi masyado nag-iisip, na go lang ng go, parang bahala na si Batman, ganon. So, maging aware ka rin sa mga actions na gagawin mo. Lalo na sa mga partnership, romantic connections, business partnership, kasi nasa challenge mo siya. So, you have to make sure na kilalanin mo muna yung tao, whether this is about relationship or business or may mga papasukin kang investments, no? So, be very careful. Now, with the Wheel of Fortune, may magbabago sa buhay mo, no? In the next 7 days. Ito yung redirection. Okay. So, just in case, yung mga gusto mong i-pursue, gawin, ay hindi natutuloy. Ibig lang sabihin nun, nire-redirect ka sa bagong sitwasyon. Kumbaga, iniiwas ka. Meron kang opportunity na umiwas sa gulo at makapunta ka doon sa destiny mo, kung saan ka talaga mas mapapabuti. And your blessing is the King of Wands. This is freedom, kalayaan. Yung mga bagay na pumipigil sa'yo, parang magbe-break free ka dyan, aalis ka dyan. The more na mas binibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na mag-explore, the more blessings ang darating sa'yo. So, i-try mo na mag-explore and, try new things because you'll never know na meron dyang magbibigay sa'yo ng bagong oportunidad. Yan. So, sa money, career, finances, let's see. The Seven of Cups, meron ditong naguguluhan, nalilito sa kanyang mga desisyon. Pwedeng ang daming opportunity, so hindi ka makapili, no? Pumili ka lang kung saan ka mas magiging committed, kung saan ka mas magiging determinado. Kasi hindi naman lahat yan mag-work para sa'yo eh. At mahirap rin naman na pagsabay-sabayan kung hindi mo kayang kung hindi mo kayang i-manage. Diba? With the Queen of Swords, this is about analytical thinking. So, kailangan mo pag-isipang maigi. Lahat ng mga pipiliin mo dyan, yung mga choices na yan. Pwedeng isa, dalawa, kung ano lang yung kaya mo. No? Alin lang yung mas practical para sa'yo. Whether this is career mo or sa business mo, kung paano mo gagamitin yung pera mo. Diba? So, sa love life naman, you have the Knight of Pentacles and the Five of Pentacles. Okay. So, some of you, pagdating sa love life, pwedeng may issue sa pera. Pwede kasing meron kang pinagkatiwalaan sa pera, whether this is kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, partner, na hindi niya naayos yung pera or hindi niya nagamit or hindi niya na-manage yung pera ng maayos. So, pwedeng isa yan sa maging issue sa relasyon ninyo, pera, yan. Madalas din yan na nagiging problema sa mga relasyon, yung pera. Maari ring, someone here, merong ipinangako sa'yo, na may nangako, pero napako. Kumbaga, hindi niya sinunod, hindi niya tinuloy, hindi niya ginawa, hindi niya finulfill yung promise niya. Yung iba sa inyo, ginost kayo rito Oo. Ang ghost ng person na to, hindi mo na alam kung nasa na siya, yung whereabouts niya. You have the person of air, that is your energy. Meron kang matagal ng kaibigan na napagkakatiwalaan mo talaga, na pwede mong pagsabihan ng mga nararamdaman mo. So if there is someone na kailangan mong kausapin ngayon, para labas ng emotions mo, ng naiisip mo, gawin mo kasi makakagaan yan sa iyong pakiramdam. And some of you, may mga magagandang adventure in the next 7 days. Pwedeng ikaw ay magta-travel, no? Pupunta sa ibang lugar. There's also prosperity, extravagant. So something na parang maaring meron kang ibibigay na regalo sa sarili mo, something extravagant na talaga namang dine-deserve mo. Ayun. Kumbaga, sabihin mo na, deserve ko to. Kaya, reregaluhan mo yung sarili mo. Maaring meron kang accomplishments and naisip mo na, okay, it's time. It's time to release negativity. Full Moon in Scorpio. Anything that is no longer serving you, anything na
nagbibigay ng stress, nagbibigay ng toxic vibes sa buhay mo, i-release mo yan. Whether this is a situation, a mindset, or a person. Oh my goodness, sabi nga you have to release your blocks. Meron kang tatanggalin sa sistema mo, sa paligid mo, na yan yung pumipigil sa'yo para mas maging malaya na magawa yung gusto mo at makapag-explore pa. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.